napakainit ng usapin itong usaping taksil mga kababayan. Kung sino ba daw talaga ang taksil dito kay Isko Moreno mga kababayan at saka dito po kay Mayor Hanny Lacuna. Dahil sinasabi ng mga taga-suporta ni Isko Moreno na taksil daw etong si Mayor Hanny Lacuna. Sinasabi naman mga kababayan na mga sumusuporta kay Mayor Hanny Lacuna na taksil daw etong si Isko Moreno. So ngayon tingnan natin kung sino ba talaga yung tunay na user mga kababayan. Kasi kung matatandaan nyo, eto bihira lang naman natin pag-usapan etong si Mayor Hanny Lacuna. Unlike dun sa mga vlogger mga kababayan, ni Isko Moreno na halos araw-araw ay tinitira po ito. Etong si Mayor Hanny Lacuna. Anyway, ngayon mga kababayan, ito i-play natin itong nakita nating interview dito po kay Mayor Hanny Lacuna. Ano po, i-play na po natin. Hello, lahat na inaway mo. Yung dati pong mayor, si Mayor Lito Atienza, kakampi niya nung una, inaway niya, naging kalaban niya. Mayor Lim, vice mayor siya. Kakampi niya nung una, kinalaban niya. Mayor Era, kakampi niya, siya pang nagdala kay Mayor Era to run as mayor in the city of Manila. Inaway niya. It has been a cycle, a very toxic cycle for him. Pati ba naman kami, nakakampi mo, kapamilya mo, we consider ourselves way beyond politics ang Hindi kasi mga kababayan politika kasi. Sa politika kasi walang walang magkakaibigan. Kung maaari nga, yung iba wala pa magkakapatid. Kahit pa sabihin na magkapatid yan, basta nag-away sa politika, mga kababayan talagang nagkakaroon ng traiduran dyan. Kaya hindi na rin nakakapagtaka mga kababayan na yung tumuring na pamilya kay Isko Moreno mga kababayan ay tinabla niya kalaunan dahil nga sa politika. Dahil kung titingnan talaga natin mga kababayan, maraming beses na sinabi ni Isko Moreno na pagka natalo siya sa presidential election noong 2022, titigil na po siya sa politika. Pero nagkamali po tayo mga kababayan kasi nga, sabi ko nga po sa inyo, walang permanente sa sinasabi ng isang tao lalo na kung ito ay hayok sa kapangyarihan at gustong makabalik sa politika. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. relationship namin. Pati kami, anong ginawa namin sa iyo? So, Ayan. So ngayon, tuloy natin yan dito. Sa nakita nating Yan, sa nakita nating quote-in-quote mga kababayan na sinabi ni Congressman Valeriano. Kasi kung matatandaan nyo, may mga nakita tayo dito na kawawa pala yung mga taga Manila. Eto, nasa sa inyo na lang yung mga taga Manila kung ano po masasabi nyo dito sa babasahin natin. Dahil kung makikita nyo, ayon po kay Congressman Rolando o CRV Valeriano, Isko considers Mayor Hanny Lacuna, Mayor Hanny as in Somalileño threats to the presidential ambition he still has. So ibig sabihin mga kababayan, si Isko Moreno nangangarap pa rin na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dahil nga kung matatandaan nyo, noong 2022, natalo siya ni PBBM. Bagamat sinasabi ng mga taga-suporta niya, ng mga vlogger niya, na malakas itong si Isko Moreno, ang ending mga kababayan, natalo pa rin siya ni PBBM noong 2022. So ngayon sabi dito, pinagmamalaki na lamang siya sa survey. Bakit panay pa rin ang paninira niya kay Mayor Hanny Lacuna? Sa akin at sa mga kasamahan namin sa pinagtaksilan niyang Aseso Manileño. Bakit pa niya kami pinag-aaksayahan ng panahon, enerhiya at pera kung sigurado na pala na siyang mananalo siya? Bakit pa niya kailangan magpakawala ng mga trolls, basher at vloggers na tagapagpakalat ng fake news? Kasi mga kababayan, sa totoo lang, eto kasing isyong to, bibihira natin pag-usapan yan. Kasi nakapokus po tayo sa national na usapin. So ngayon, kung titingnan po natin, marami nga naman talaga ang mga vlogger na bumabanat kay Mayor Hanny Lacuna at talagang ipinagtatanggol nila etong si Isko Moreno. Kung matatandaan nyo mga kababayan, laging sinasabi nila na lamang sa mga survey etong si Isko Moreno. Di ba dapat mga kababayan, kapag kaliyamado ka na lamang ka na sa survey, hindi mo na pag-aaksayahan ng panahon yung mga kalaban mo, lalo na kung sa tingin mo, wala nang magagawa at hindi na makakahadlang sa pagkapanalo mo. Nakakapagtaka lang kasi mga kababayan na halos lahat ng atensyon para sirain at ibaon mga kababayan, ibagsak, etong si Mayor Hanny Lacuna pagdating sa usaping politika, ginagawa nila. Di ba kung malakas na itong si Isko Moreno, dapat kampante na siya mga kababayan, na siya ang mananalo. Pero nakakapagtaka lang, talagang gumagamit po sila ng mga vlogger, ng mga troll, basher mga kababayan para lamang siraan etong si Mayor Hanny Lacuna. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, ang totoo niyan, hindi talaga siya nakakasiguro. Insecure siya.
he is still considered as a threat, a political threat to his campaign now, a political threat to the presidential ambition he still has. Yan po yung sabi nitong si Congressman Rolando Valeriano. Sabi pa dito, eto pa daw, itanong dapat ng mga Manileño kay Isko Moreno, sino bang totoong amo mo? Bakit kaalyado ka ngayon ng puwersa ng nakaraang administrasyon? Nasaan ka noong pinapatay ng nakaraang administrasyon ang maraming Manileño? Hinasuhan mo ba yung mga tumukhang at pumatay sa mga Manileño? Inusig mo ba ang mga may sala para magkaroon ng hustisya o magkahustisya? Mga kababayan, sabi pa dito, palagi niyang ibinibida ang mga high-risk housing project niya na minamadali niyang itayo kahit hilaw pa para lang maihabol sa kanyang presidential campaign. Pero ang mga proyektong iyon ay puro mga bugok na itlog. Heto po ang katotohanan diyan. Nilinlang lang ni Isko ang mga Manileñong pinatira niya sa mga housing project, nakasaad sa mga kontrata na pinirmahan ni Isko sa mga nakatira sa housing project niya, hindi kailanman magiging may-ari ng units ang mga nakatira doon kahit pabuwan-buwan nila itong pinagsusumikapang bayaran. Kaya ang mga assignees lang ang tawag sa mga nakatira doon. Ibig sabihin mga kababayan, yung mga nakatira doon sa condominiums, yan yung isa sa tumatak sa atin na talagang ipinatayo mga kababayan ni Isko Moreno para daw paterhan doon sa mga Manileño. Ngayon, ang tanong kasi dyan mga kababayan, kawawa naman yung taong bayan na akala nila or yung mga Manileño na akala nila na yung hinuhulugan nila monthly, kung ito man ay may katotohanan, yung hinuhulugan nila monthly mga kababayan, na akala nila na yung bahay na yon rent to own, mapapasa kanila sa huli mga kababayan. Pero ayon po kay Congressman Rolando Valeriano, kahit naguhulog yung mga tao doon, hindi pala magiging kanila yung bahay na hinuhulugan nila. So sa madalit salita mga kababayan, yung mga taong naguhulog doon, parang ang dating, nangungupahan lang. At hindi magiging kailanman, magiging kanila yung bahay na hinuhulugan nila. Ano po, so sabi pa dito, kasi ang pagkakaalam natin, nung panahon ng 2021, 2022 mga kababayan, akala natin, rent to own yan. Na kapag ka naguhulog yung mga tao doon, pagdating ng araw, magiging kanila yung bahay na yon. Yun pala mga kababayan, hindi pala. So sabi pa dito, ito pa daw. Hindi naman kasi rent to own o lease to own ang mga award agreements na pinirmahan ni Isko sa mga nakatira doon. Sa madaling sabi, depektibo ang mga kontrata at hindi makatarungan sa mga residente. Kung mayroon mang dapat papurihan, si Mayor Hani dapat iyon dahil siya ang nangasiwa upang matuloy ang mga housing project at mga Lacuna administration ang nagbabayad sa mga bilyon-bilyong inutang ni Isko Moreno. Masikaw pat maalam si Mayor Hani sa piskal, management at asset management ng mga resources ng Maynila. Marami siyang nagawang proyekto at programa na pinakikinabangan ngayon ng mga Manileño. Land for the Landless program, Vitas Slaughterhouse, Kalinga sa Maynila at sangkatutak pang iba nang hindi niya kinakailangan magtaas ng buwis o ibaon sa utang ang lungsod ng Maynila, that tune of 17.8 billion. Mga kababayan, so ngayon, ito yung nakakalungkot dito. Kung ito man ay may katotohanan mga kababayan, yung mga nakatira dun sa mga condominiums at dun sa iba pang mga pabahay ni Isko Moreno, isipin nyo po mga kababayan at alamin nyo ng mabuti kung yan ba ay mapapasa inyo or hindi. Kasi baka mamaya yung iba umaasa, nag-i-expect mga kababayan, hulog ng hulog, bigay ng bigay, maakala nila magiging kanila yung bahay, pero definitely in the end mga kababayan, hindi pala. So ang apektado dyan at kawawa dyan, yung mga Manileño. Kaya dapat po talaga dun sa mga kababayan natin, maging maging mapanuri kayo mga kababayan at isipin nyo ng mabuti kung tama ba yung binabayad nyo at kung mapapasa inyo ba yung bahay na binabayaran ninyo. Kasi baka mamaya ang expected nung iba, rent to own ito, magiging akin ito, pero pagdating sa huli, wala pala kayong mapapala. So dapat maging mapanuri kayo mga kababayan. Ano po? So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito
sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Ano po masasabi niyo mga kababayan? Hingil po dito sa mga isiniwalat ni Congressman Rolando Valeriano patungkol po dito sa plano mga kababayan ni Isko Moreno na muling bumalik sa pagka-presidente or yung kanyang ambisyon na maging presidente mga kababayan. At ano po masasabi nyo, hingil po sa isiniwalat niya patungkol po dun sa pabahay na itinayo ni Isko Moreno na kung saan mga kababayan, ayon po dito kay Congressman Valeriano, hindi pala mapapapunta sa kamay ng mga tao na nakatira doon kahit nagbabayad sila.